Hello, what's up mga maker, mga ka-DIY. May i-review tayo ngayon, and then ipapakita ko yung magiging performance niya afterwards ng mga products. Actually, ang i-review natin ngayon ay ang Inco air spray gun. Ito siya. At yung Inco compressor. Yan siya. So itong dalawang tools na to, nabuksan ko na yan, kaya lang hindi ko pa nagagamit. Ngayon natin susubukan yung kung ano yung kaya niyang gawin, pero medyo confident naman ako na magiging maayos yung kalalabasan ng paggagamitan niya. Doon sa umpisa ng video, pinakita ko rin yung paggagamitan ko. Yun yung mga bintana o window nitong bahay ko para sa second floor. Yun yung una nating paggagamitan ng dalawang tools na to. Basically, i-sprayin muna natin sila ng primer, and then afterwards same tools din gagamitin natin para mag-spray ng paint. So ito actually hindi dapat ito yung bibiling ko. So pero buti na lang nakita ko siya, mas nakamura ako, and then mas confident ako sa quality. May nakita akong mas mura na air compressor, nasa 5,500 lang, pero hindi ako masyadong kampante dun sa kanyang brand eh. Hindi ko nasasabihin, pero ano siya, hindi, sabihin na lang natin basta baka mabash tayo eh. Okay lang kung sakali.
Okay, pasensya na kayo sa camera kasi cellphone camera lang ang gamit ko. So, basically, so bago ko nga siya i-present sa inyo, binuksan ko na siya to at least check kung kompleto yung na-receive kong product mula dun sa store. So, ito, on its own, ang original price nito is 1,400 pesos. 1,400 pesos. And then, so mabanggit ko lang, ito is 7,800. Itong Inco compressor. Bali, ang bibili ko nga is yung 5,500 na compressor, pero medyo hindi ako satisfied dun sa quality. Nakita ko to, which is ino-offer nila at 8,800. Nakipag-deal na lang ako kasi medyo tapos na yung Christmas noon, tapos mag New Year, baka naman ako sabi ko dun sa store is baka naman pwedeng ibigay mo na lang sa akin to as asset sa halagang sa halagang 8,500 bibiling yung dalawa. Parang kumbaga upsell mula doon sa imbis na yung 5,000 lang ang bibiling ko worth of product, naging 8,500. Okay? So, nakamura ako kung tutusin. Pero kung siguro mas mura pa dun yung magiging price niya kung medyo sa iba ako kumuha o nag-canvas pa ako, pero okay na ako dito. Okay, so balik tayo dito. So ito, ang kasama sa kanyang sa loob ng box is itong mismong spray gun. Okay, ang model nga pala nito is ang model niya is ASG 4042. ASG 4042. So top feed. So gravity feed to, hindi siya suction. Itong nasa kabila na to, ito yung suction. So mas malaki yung kanyang cup or yung kanyang container ng fluid. 1,000 cc, samantalang ito is 400 cc lang, which is okay lang naman. Medyo madalas-dalas ka nga lang maglalagay ng paint kapag nagpe-paint ka na. Okay lang yun kasi medyo matipid naman, at saka yung price nito medyo mataas din. Siguro nasa 2,000 plus to. Darating tayo dyan, kukuha din tayo nyan in the future. Okay? So, sabi ko nga kanina, ito ang kasama nito is yung spray gun. So, based dun sa ibang spray guns na nakita ko, okay, or na ini-endorse ng ibang mga katulad natin DIYer o yung mga nagpe-paint, mga may site ng YouTube tungkol sa painting, compared doon, halos pareho lang naman. So ito is yan nga, very basic. Hindi ko lang alam kung anti-stick tong paint na to. Ibig sabihin yung paint na ginagamit ko, kung sakali mang matutuluan yan, kung sakali mang matatanggal, makikita natin after natin gamitin. Okay, yung madali siyang matanggal kahit na malagyan siya ng paint. Ito yung para sa hangin. Dito mo ikakabit yung baba natin para mas makita. Dito mo ikakabit yung hose, yung air hose. Ito ang adyasan ng hangin, ng air pressure. Ito yung kanyang trigger. Ito ang kanyang nozzle cap. Dito lumalabas yung paint. Ito yung adyasan ng liquid or ng material. Tapos pagdating dito, balikan lang natin kasi yun, nakakalimutan ko na yung part na to eh. So yung
top part na yon. Okay, so ito yung pang-adjust ng pattern ng buga. Kumbaga, yung fan na tinatawag. Okay? Halimbawa, nakatutok yan ng ganyan, pagka in-adjust mo siya dito, pagka na-i-adjust yung ano niya, yung buga, mas malapad or concentrated lang, maliit na buga, karaniwang ginagamit is yung malapad. Okay? Napansin ko lang dito, so karaniwang, sandali, i-stand ko lang yung aking camera para mas makuha niyo yung ibig kong sabihin. Okay, saan ba siya? So ito, ibig kong sabihin, karaniwang yung mga butas na to, sa pagkakaalam ko supposed to be pa ganon, pa horizontal, basing from dito sa mga sa mga tenga na to, yung mga knob, yung parang butterfly, yung pinaka-cap mismo, pero siya naka-vertical. So ito lang yung concern ko, kasi usually mga nakikita ko, ang butas ng nozzle is pa ganon, hindi siya pa ganito. So yun lang naman. Makikita rin natin yung magiging performance nito pagka gagamitin na natin. Ito yung kanyang connection para sa cap. So dito mo ikakabit yung cap nozzle. Okay. So adjustan ng material, yung material feed o yung paint feed, at yung adjustan ng pattern. Lalaki, liliit, yung kanyang buga. Usually malapad yan malapad yung buga, parang fan nga ang tawag, kaya tinawag na fan. Okay, and then ito naman yung kanyang pasunod na, o yung kasama sa set na cap, 400cc. So aluminum, ganda naman, meron siyang hingahan para mas madaling mag-feed yung material. Then ayun siya. Ang nakalagay sa description is 1/4 inch yung laki ng inlet. Palagay ko ito yun kasi masyado maliit to. Palagay ko ito yun. Ito yung tinatawag na 1/4 inch. Ito siguro ito nasa 1/8. Hindi ko alam yung mga yung mga fraction ko, pasensya na pero you get the idea naman. So ito basically kakabit mo siya dito, madali naman siyang ikabit. Based dito sa sa ginagawa natin. Okay, and then ganyan na siya, naglalak naman siya in place. Then pag halimbawa magsasaling ka ng paint, lagyan na siya dyan, pwede mo na siyang gamitin, pwede ka na magpatuloy. Okay, so tanggalin muna natin kasi hindi pa naman natin gagamitin, maya maya pa. Okay, and then tingnan natin yung mga pasunod. So meron siya mga fittings kasama. Ayan, sakaling lilinisan mo siya, meron siyang kasamang toothbrush. Ewan ko kung bakit toothbrush ang pasunod dito. So magagamit din naman yan. And then sorry ilalabas ko para mas makita nyo.
Yan. So, fitting sa hangin. Siguro kung meron kang iba't ibang set ng hose, magagamit mo to. Ito yung wrench, adjustment wrench. Tingnan ko naman, sukat naman siya dun sa mga sukat naman siya sa mga fittings na pasunod sa kanya. Ayan, ito ang sukat sa kanya. May mga iba pa siyang kasamang mga connector. Ayan, connector at saka mga fitting. Ito isa. Okay. Ayan. So ikakabit mo siya dun sa baga, ito parang ito. Ayan, kakabit mo siya dyan, or ayan, basta ayan, kasama siya. So kung ito, napaka-importante ito to. Kung sakaling kailangan mo siyang higpitan or luwagan, hindi ka na maghahanap ng tools, wag mo lang iwawala. Pag wala mo, pwede na gamitin yung ibang wrench mo, basta sukat or adjustable wrench. Okay, so mapunta naman tayo dito sa compressor. Okay. Okay. So itong compressor, ang pasunod niya is itong mga fittings na to. Sa loob siya ng bag. Ayan siya. So ito, bawang magpapalit ka ng hose, halimbawa from blower to paint gun, hindi na ganun kahirap. Bali ito, madali nang ikabit at tanggalin. Okay, ito lang yung magiging fittings. Kaya lang kailangan ng may kapartner siya na fitting din para dito. Then ito, para dito, ito siya nakakabit. Para dyan yan. Hangga naman dito mo siya ikakabit. Ayan. Ayan. Lalagay mo dito yung hose and then isi-secure mo siya ng clamp. May mga nabibili naman na tig 12, 10 pesos na clamp. So lalagay mo lang siya, isi-secure mo lang. Kasama sa pasunod nitong compressor na to is itong compressor oil. So dahil nga hindi ko naman one time lang nagagamitin to, so instead na mag-rely lang ako dito, bumili na ako ng extra na maramihan ng 1 litro compressor oil din na rated yung viscosity niya para dito, pang maintain ng ng compressor natin, para hindi siya basta-basta masisira, para magtagal. Okay.
Okay, so nabanggit ko kanina na meron siyang pasunod na oil. Ah, pero hindi siya ganun karami. Ang recommended kasi ni manufacturer, ni equipment manufacturer, na level ng oil is above dun sa kulay red na yan. Above dun sa level na yan para ma-maintain na maayos yung compressor. So ang ginawa ko is umorder ako ng compressor oil kasi wala akong makita locally kung bibili ka sa mga local shops. Ito ang nabili ko. Ayan. So yung compressor oil na yan. So specifically, in-order ko siya online sa Lazada. 401 ang inabot kasama yung delivery fee. Pero 325 lang kapag bibili mo. So yun yung price ng product mismo. Plus delivery fee, 401 ang inabot. So compressor oil, air compressor 2, I'm assuming na ditong AC na to is air compressor 2068 ISO VG68. So sabi dito, for agriculture, automotive, commercial, food, safe, industrial, marine, motorcycle, textile. Okay, so dadagdagan ko muna to through dito bago ko siya gamitin dahil mahirap na. Sabi nga, kailangan well-oiled yung mga machine na ginagamit natin. Okay? So, mga ka-DIY, mga ka-maker, hindi ko nga pala nabanggit kanina na isa sa mga kasama doon sa accessories niya ay itong air filter. Napaka-importante nito. Kasi ito yung masisigurado ka na hindi basta-basta madudumihan yung pump mo. Walang papasok na dumi. Kasi meron siyang filter na kasama. So, right after na ma-receive mo siya, kailangan ikabit mo na siya. Para dito siya, dito mismo sa head. Okay? So, yan yung filter na kasama niya. Mukha namang legit. Karaniwang parang ito yung nasa mga air filter ng kotse natin. So, 3 parts. Actually, buo naman to pag nabili mo tong compressor na to. Pinakita ko lang sa inyo. So, saan ka mapapasok yung hangin na ito? Meron siyang maliit na butas. Yan. Then, kakapit mo lang siya dito. Okay. And then yung sinasabi kong kailangan nating oilan muna up to yung level na specified ng manufacturer. Dito mo lang siya lalagyan. So itong pinaka takip, yung pinakatakip ng kanyang oil container or oil chamber ba to? Basta yung taas, nabubuksan siya. So, hindi mo siya kailangan tanggalin yung buong cap. Sali natin. Hindi tayo mag-iimbudo. Dahan-dahan lang. So medyo matagal to dahil may filter yung yung cup. Mayroon siyang parang foam. Yung nakikita niyo. Ayun. Ayun. So pagkasaling ko sa kanya, hindi siya basta-basta bumababa. So may foam siya. Para mas sigurado na walang dumi na makapasok. Hintayin ko lang siya na mapunta doon sa level na gusto ko. Okay. Salin na natin.
Ayoko naman madaliin to eh. Kaya lang, tiyagaan. Matagal to. Tanggalin ko na yung filter. Malinis naman. Malinis naman yung oil. Ayun siya oh. Oh. Dito ka muna. Okay. Yan na. Tumulo na. Magmamadali. Okay. Mas maganda sana kung gumamit tayo ng embudo, ano? Yan lang, okay lang din to. Kasi kung may embudo, matetempt ka naman nalagyan ng isang lagayan. Pero, tingnan nyo naman yung naisalin ko. Hanggang dito yung kanina. Kung sakali nilagyan natin ng embudo at ginamita natin, hindi natin matatansya. Aapaw at aapaw yan. Based dun sa specification ng manufacturer, yung gantong level, okay na yan. Okay? So, makapag-umpisa na tayo kahit paano. Okay, so mga ka-DIY, mga ka-maker, after nating ma-set up, pakita ko lang sa inyo, no? So, ito yung yan yung ating gun kapag siya ay nakakonect na sa ating compressor. So, hindi komplikado yung kanyang setup. And then ito na yung kinalabasan ng kanyang spray. So, all in all, maganda naman. Except sa mga minor imperfection, kasi ito hindi mo na medyo tinamad na akong kinisimpahin eh. Pero yung mga nakikita nyo, mga bukil-bukil na yan ay dahilan dun sa bakal mismo. Kasi all throughout nagmamasilya tayo, nag-welding, may mga konting tilatilamsik, pero minor lang yan. Hindi na mapapansin yung pag napinturahan na. Ito nga pala ay primer lang yan. So iniintay ko siyang matuyo. So ayan, bigyan ko lang kayo ng idea. So ang laman nito is 400cc. So roughly sa 400cc, more or less ganyan, makapag second coating na kayo ng ganyan. Ganyang kalaking project. Okay, so para makita nyo yung buga nya,
Ito sa ngayon is nilagyan ko ng paint thinner para hindi lang siya matuyuan ng pintura sa loob ng primer. So ang buga niya, maganda ang buga niya. Naisasagad yung fan, maganda yung fan. Ngayon ang inano ko is concentrated kasi hindi ko kailangan na masyado makinis na outcome ng aking ginagawa. So ang sinet ko sa kanya is almost pabilog lang. Yan ang buga niya. Yan. Yan ang buga niya sa ngayon. So, hindi ko siya kailangan ng malapad ang buga dahil ang aking pinipinturahan ay makitid naman. Okay? Ayan. So, iniintay ko lang na matuyo yung dalawang coating na ginawa ko. And then, isasabit ko na siya. Kasi, kumbaga, parang trial lang yan. Yung mga susunod na gagawin ko is all nakabitin na. Okay. Paint thinner lang yun. Kasi hindi ko siya hinahayaang matenga ng may paint sa loob kasi baka matuyan. Hirap na, sayang. Mahirap linisin. Busin lang natin. Konti lang naman nilagay ko. Okay mga ka-maker. Kung napansin nyo, hininto ko ano. Binalik ko yung paint dun sa pinaghaluan ko kasi may napansin akong buo-buo
doon sa sinaling ko. So, meron akong alam na ginagamit nilang pang filter, yung pang filter ng kape. So, pwede nyo gamitin yan para bago nyo isalin, lagyan nyo muna ng filter para hindi kayo magkaroon ng ibang material doon sa loob ng cup, kundi paint, purong pintura. So ngayon wala akong coffee filter, kaya ito na lang muna ang gagamitin ko. So ayos na ayos, kasi yung mga mask na matapos gamitin, actually ito hanggang 3 oras lang dapat ginagamit. So imbis na maging kalat siya, tuluyan, pwede pa siyang gawing filter. Medyo mabagal lang. Siguro dapat tanggalin natin tong orange part. Ulitin natin. Okay. Sa bawat mask, sabi nga nila, mayroong mga layer yan na breathable. Merong layer na hindi tatagusan ng kahit anong likido. Hindi ko lang sigurado kung mga ilang micron, pero ang sabi nila is yung colored part daw ang medyo hindi medyo impregnable surface. So subukan natin tanggalin yan. Makita natin kung mas bibilis yung pag-filter. Okay, so trial and error tayo. Okay, tanggalin natin. So ito yung mask, tanggalin ko yung colored part. And then ang gagamitin ko lang is yung matitirang dalawang layer. Okay. Okay. Subukan natin. Sa pabawas tayo ng pabawas hanggang sa makuha natin yung part na nagpi-filter talaga. Remember, wag lang basta kuha ng ganito. So siyempre, gamitin nyo yung kayo mismo gumamit. And then maghugas din kayo ng kamay nyo pagkatapos, kasi ito hindi natin ang alam, baka mamaya bigla na lang tayo mamulot dyan, maisipan yung gawing filter to. So unhygienic din kung tutusin, kaya lang siyempre sa atin naman to. Okay, so ito alisin ko na to. Okay? So, ito na yung ating filtration system DIY.
nabuo-buo siya. So, hindi siya maganda para sa ating spray gun kapag nahaluan siya ng mga buo-buo. Ito kasing paint na ginamit ko is mga 2 or 3 weeks na nakatenga dito. So mas maganda talaga yung meron tayong pang filter. So ito, successful naman. Anyway, disclaimer po, itong mga mask na to na ginagamit ko, ako mismo gumamit nito, So nasa inyo na po. Pero sa akin ito yung nakita kong alternative sa coffee strainer or filter, ano man yung tawag doon. Okay? So, hintayin lang po natin bumaba ng gusto. May effect ng konti sa quality ng paint pag natuyo na, pero mas concern ako sa longevity ng ating spray gun kasi medyo mahirap ding linisin yung mga gantong spray gun lalo na pag nakakaligtaan mong linisin agad pagkatapos mong gamitin, matutuyan ka ng pintura. Yan. So every time na, kung kakayanin every time or most probably importante every time na nagagamit kayo nito, gagamit kayo ng filter or strainer katulad nito. Anyway, yung mga mask na ginagamit nyo, imbis na itapon nyo, so gantuin nyo na lang. DIY lang din naman kayo kung meron kayong katulad nito, or mag-isip kayo ng ibang paggagamitan nyo, diba? Okay. Takpan natin. So ayan yung okay, may konting run kasi nga may run siya.
So, palagpasin na natin yan. Kasi, this is to assess lang naman yung ating compressor at saka yung spray gun. Kung okay siya. So, all in all, okay naman. Pero nasa mga yan, yung nga pala nangyayari pag nasobra ka natuto ka sa isang lugar, pumapatong yung paint, hindi naman kaagad natutuyo, so tutulo siya. So maiiwasan man yan. Okay, so yun mga ka-DIY, mga ka-maker, gagawin ko na yung ibang bintana ng, hindi ko na iba-vlog kasi masyado mahaba pag binanag pa natin. So okay, at least may idea kayo kung ano yung kayo kung ano yung kalalabasan ng mga paint job nyo nang gamit yung Inco air compressor model AC2550 8P at saka yung ating ano nga model to, ang model ng ating okay, andito siya. Okay, very decent yung ano, yung kinalabasan nung paint job na gamit ito. Okay, ito ang model ng ating spray gun ASG 4042. Okay, para sa akin approve siya. Okay, so ito lilinisan ko na, and then until next vlog na lang ulit mga ka-DIY ka-maker. Approve. Bye. Singit ko lang. Shoutout nga pala sa malugang ko si Neil Punsalan. Okay, binigyan niya ako ng gloves. Okay, okay, wrap neck ang tatak, riggers gloves. So ang ganda niyang gamitin, lalo na pag nagwe-welding. Shoutout riggers glove, wrap neck, baka naman